Maaga nga akong bumangon para naman maaga rin akong matapos sa mga gawaing bahay. Pero bago yan, nagbukas na nga muna ako ng mga ilang parcel. Umorder nga pala ako nitong squeeze bottle para paglagyan ng condiments. Meron na rin akong ganito mga mare at halos magwa 1 year na nga sa akin yon. At dahil nga kulang ay bumili pa nga ako ng isa. Paglalagyan ko nga to ng mayonnaise dahil wala talaga akong mapaglagyan dito sa bahay at madalas nga kapag bumibili kami ay yung nasa sachet lang. Anyways, binuksan ko na nga rin pala itong in-order kong gallon cover. Meron na rin pala akong na-order na ganito mga mare at almost 1 year na nga to. At dahil nga dalawa na yung water gallon namin ay umorder uli ako ng isa pa para naman hindi masakit sa mata. Masyado kasing matitingkad yung mga water gallon namin at eto nga mga mare hindi na masakit sa mata at sakto pa yung color niya sa team ng bahay. Anyway, sunod nga ay binuksan ko na itong pinadala ng dripper. Eto nga pala yung multifunctional cooker nila mga mare at alam nyo ba na sobrang affordable lang nito. Super happy nga ng mama heart ko dahil finally meron na rin akong magagamit pagdating sa pagluluto ng mga pagkain ni Habila. Pero syempre bago yon mga mare ay susubukan na nga muna namin kung gaano nga ba kaganda itong multifunctional cooker ng dripper. Alam nyo ba mga mare na pwede kayo magsaing dito or di naman kaya ay magluto ng mga ulam. Meron na nga pala itong kasamang steamer kaya naman pwede ka mag-steam ng ulam or di naman kaya mga tinapay. Anyways, fast forward na nga mga mare, bali after nga pala namin mag-lunch ay dadalin nga namin sa Pedia si Habila. Bukod kasi sa inuubo siya ay paggising niya nga mga mare ay namamaga nga yung kanyang mga mata. At dahil nga hindi ako mapakali kahit linggo mga mare ay inaya ko si Papa para maghanap ng bukas na Pedia. Ang kaso paikot-ikot na nga kami mga mare at ospital nga lang yung mga bukas kaya naman ang sabi ko ay bumalik na nga lang kami kinabukasan. Pero bago nga kami umuwi ay dumaan muna kami sa Jollibee para bilan siya ng dinner. Kinabukasan nga ay maaga kaming gumising para naman maghanap ng bukas na Pedia. Medyo matamlay kasi si Habila dahil nga pabalik-balik yung ubo niya mga mare at hindi talaga nawawala. Nakailang beses na nga rin kaming bumalik sa Pedia mga mare pero pare-parehas lang naman yung nire-resetang gamot at halos linggo-linggo lang din ay bumabalik din yung ubo niya. Ilang araw din siyang hirap sa pagtulog dahil sa kakaubo. Bukod nga sa matamlay siya kumain mga mare ay hindi niya talaga nauubos yung mga pagkain niya. Napansin ko nga rin na unti-unti nang bumababa yung timbang niya mga mare at hindi na nga ako mapakali sa ganun. Halos 2 araw din na magkasunod na hindi talaga siya dumede mga mare at hindi na talaga ako mapakali. Si Habila kasi yung bata na after kumain mga mare ay dedede talaga yan kahit anong busog. Kaya naman nung 2 araw siyang hindi dumede mga mare ay kinakanawan ko pa rin at pinipilit ko pa rin padedehin. Ang kaso hahawakan niya lang yung bote pero hindi niya talaga iinumin. Kaya naman ilang araw din akong hindi makatulog kakaisip kung ano nga ba ang problema. Kaya naman nag-decide na nga ako na maghanap kami ng panibagong Pedia. Kapag ganito pa naman na nagkakasakit yung mga bata, ang sakit sa puso nating mga nanay. Lalo na kapag nakikita natin silang nahihirapan at nasasaktan. Mas doble yung sakit na nararamdaman natin dahil ipinagbuntis nga natin sila ng 9 na buwan. Kaya naman mas ramdam na ramdam nating mga ina yung sakit na nararamdaman nila. Anyways, inabot na nga pala kami ng hapon dun sa Pedia niya kaya naman after nun ay dumiretso na nga kami dito sa Bulalo World. Hindi na kasi ako nakapagluto ng lunch mga mare at hindi pa nga kami kumakain. Paniguradong gutom na rin si Habila. Anyways, eto nga pala yung mga in-order namin. Sobrang nagustuhan ko nga yung sisig nila mga mare at etong bulalo dahil napakalasa at napakasarap. Anyways, after nga pala namin kumain ay dumiretso naman kami sa Mercury para bilhin nga yung mga resetang gamot para kay Habila. Kaya naman pala pabalik-balik yung ubo niya mga mare at hindi na nawawala ay dahil inaasma na pala siya. Naman na nga niya sa amin ng papa niya yun mga mare dahil nung bata nga kami ng papa niya ay parehas din kaming may hika. Pero sa awa ng Diyos mga mare kahit papano ay okay na si Habila at yun naman ang importante. Anyways, napahaba na naman nga itong vlog natin kaya yun na lang muna for today's video. See you on my next vlog.